Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And again, tayo ho ay magpapatuloy sa ating pag-aaral about the Ten Commandments. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga returning visitors from last Sunday and bisita ngayong umaga. And we are thankful sa Panginoon na kasama po namin kayo, maging yung ating mga kasama ho online. So muli, tayo ay nag-aaral about the Ten Commandments and hopefully ay natututo tayo at hindi lang to naging listahan ng mga bawal. Naalala ko, meron ako inimbitahan na dumalo sa church. Sabi, ayoko dyan, ayoko sumama sa'yo. Sabi, bakit? Maraming bawal. At ang tingin nila sa buhay Kristiyano ay buhay ng bawal. And I hope sa ating pag-aaral about the Ten Commandments, nakikita, this is not just a list of mga bawal, kung hindi it's positive, negative. Hindi lang to negative na bawal, kundi it also pushes us to do positive, yung mga bagay na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Isa ito sa ikukonsidera natin ngayong umaga about the fifth commandment. So tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat o Diyos na ikaw ang soberanong Diyos, na alam namin na walang mangyayari na hiwalay sa iyong soberanong kapahintulutan. At sabi ng iyong salita, kung ang ibon, Panginoon, ay hindi babagsak na hiwalay sa iyong kamay, alam namin na hawak mo rin kami. At alam din namin, Panginoon, na hawak mo po ang aming kapatid na Sister Charmaine. Ang medical emergency na ngayon, Panginoon, tulungan mo nawa po sila. Bigyan po sila ng peace, provision sa kanilang pangangailangan at patuloy na kahusayan ng mga doktor na trato, Panginoon, sa aming kapatid. At muli, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Bigyan mo po ako bilang tagapagturo ng karunungan at yun din ang bawat isang makikinig. And help us, Lord, not to be hearers of the word, but also doers ng iyong mga salita. At lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa iyong dakilang kapurihan at loy po'y aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay gusto ko lang ho yung paalala sapagkat meron tayong mga paanawin ngayon. Isa sa mga mahalagang bagay na ating pinag-aralan throughout the course ng ating pag-aaral is the proper use ng 10 utos. Kung naalala niyo ho, ang 10 utos ay mapa. It's a map na nagtuturo sa atin ng direksyon na dapat nating lakaran ng paano tayo dapat mamuhay. It's a muzzle. Dapis ito ay busal. Ibig sabihin ito ay para magpigil ng kasalanan upang magkaroon tayo ng takot sa Panginoon at huwag nating gawin ang mga maling bagay sa harapan ng Diyos. And then also, ito ay salamin na nagpapakita ng ating pagiging madumi. Pag humarap ka sa salamin, at tingin ko naman ang bawat isa sa atin bago pumunta rito ay humarap muna sa salamin. Meron ba bang morning glory? Meron pa bang hindi tama? At so yun ang purpose. At ang isang mahalagang bagay ho ay ito. Ang 10 utos ay hindi hagdan patungo sa langit. Maraming mga tao, yun ang pananaw sa 10 utos. Sundin mo ang 10 utos para makarating ka sa langit. Ang sabi maliwanag ni Apostol Pablo that the commandments is our schoolmaster, tagapagturo natin to bring us to Christ that we might be justified by faith. So ang gawain ng 10 utos ay ipakitang ikaw ay madumi at ituro ka kay Kristo na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, na siya ang tanging daan patungo sa Ama upang tayo ay maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So hopefully hindi natin ma-misuse dahil maraming mga tao ang very zealous pagdating sa 10 Commandments, but they are zealously wrong. Mali sila. Pagdating sa 10 Commandments, ginagawa nila itong parang hagdan papasok sa langit, and that is the misuse ng salita ng Panginoon, misuse ng mga utos ng Diyos. So let's go to our lesson this morning. We have tackled about commandment number 1, 2, 3, and 4, and mabilis na review na lamang ito sa commandment number 4 dahil gusto ko na tumanim sa atin, and as I've said, we spent around 2 months tackling about this sapagkat maraming usapin even in the Christian community about the Sabbath keeping. Na ang question, are the Sabbath laws binding on Christians today? At merong 3 na tumitingin sa commandment ng Sabbath in the Christian community.
merong strict Sabbatarianism. They observe the Sabbath, and it's yung mga ano tawag dito, mga ordinances nito, even the seventh day, ano, nandiyan yung seventh day Adventism, nandiyan yung mga seventh day Baptist, at yung mga nag-oobserba ng pag-worship sa Sabado o pitong araw. Then meron din namang Christian Sabbatarianism, and that is yung Sabbath ay nalipat from 7th day to the 1st day. Ang Westminster Confession of Faith, ganyan ang pananampalataya. Even the London Baptist Confession of Faith, 1689, yan din ang tinuturo na nalipat. From 7th day, ang rest ay napunta sa 1st day, and as Christians ay nagtitipon tayo sa 1st day of the week. And I will be honest sa inyo mga kapatid, I started itong pag-aaral natin ng Ten Commandments, particularly ng Fourth Commandment, na nakalin sa Christian Sabbatarianism. Doon ako nakalin. I was expecting in my research and my study na doon ako patungo. So may bias ako patungo doon. But as I continue, again, my personal study to study itong mga hindi tayo ang unang nag-aral patungkol dito. At maraming mga unang Kristiyano nag-aral patungkol dito. As I've said, mayroong mga mananampalataya in both sides of the camp, but I end up being convinced sa Lord's Day observance. At anong mga dahilan? Meron tayong 5 reason for the Lord's Day observance, that the Lord's Day, first day, is not Sabbath. Number 1, Sabbath was never moved to the first day. Nakita natin yan. The loud silence in the apostles' teaching to the church about the Sabbath. Kung ang Sabbath ay binding pa rin sa mga Kristiyano and its ordinances, ay dapat ito ay itinuro na mainam ng mga apostol. Pero wala. Kung meron mang pagtuturo about Sabbath, nakita natin sa Hebrews chapter 3 and Hebrews chapter 4, it points to the Lord Jesus Christ and not to the observance of the ordinance. Number 3, Sabbath is a covenant sign with Israel. Ito'y tanda sa Israel. So kung ang lahat, para bang ganito, nagpunta ka sa Santa Cruz, dito, Santa Cruz, Santa Maria, sinabi, anong kulay ng pader mo? Sinabi mo, orange. Pagdating mo doon, ang buong barangay ay kulay orange. Anong silbi ng tanda? Nakuha niyo? Anong silbi ng tanda? Nabukod tangi ba sila? Hindi, maliligaw ka. At ganoon din, it's a covenant sign sa Israel. Nagbubukod tangi ito sa Israel. At kung ang expected, ang lahat ng tao ay dapat gumagawa nito, anong even unbelievers, hindi ito magiging tanda. It will lose its significance as a sign. And nakita natin na ito ay kasama ng covenant, the Mosaic covenant that's given through the Decalogue. Number 4, Sabbath is a shadow of Christ. Nung naalala niyo ho, sa Bagong Tipan, may mga shadows. Ito yung mga anino at ang pinakakatawan ay si Kristo, kagaya ng mga Old Testament animal sacrifices. Lahat ng mga pinatay ng mga hayop, yun ay tumuturo sa parating na kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan. So yun ay mga anino. At dumating na yung pinakakatawan si Kristo. At ang Sabbath ay anino at ang pinakakatawan ay si Kristo at ang kapahingahan na ibibigay niya ay hindi isang araw sa 7, kundi ang kapahingahang ibibigay niya ay walang hanggan at perpektong kapahingahan, and that points to our eternal salvation in Christ. And then number 5, the clear gives light to the vague. Yung malinaw ay nagbibigay ng liwanag sa malabo. At ang malinaw na sinabi ng salita ng Diyos sa Bagong Tipan, let no man therefore judge you in meat or in drink, in respect of an holy day or the new moon or of the Sabbath day. So ang malinaw dito ay hindi na under obligation ang mga Kristiyano to keep the Sabbath days, whether it be the weekly Sabbath or the special once a 50-year Sabbath or other special Sabbaths. We are no longer under obligation na tupdin ito. Okay? So pero again, I hope na makita natin na hindi tayo anti-Sabbath. Sana wag nating, para bang maganda yung sinabi noong isang theologian, hindi ako anti-offering. Yung offering ng sacrifices ng animals, hindi ako anti-offering ng sacrifices na sinasabi kong huwag na nating gawin yan.
Actually, I am pro dun sa pinakaibig sabihin nilang sila ay shadow ng parating na si Kristo. Dahil dumating na si Kristo, hindi mo na kailangan yung anino. So we are not anti-Sabbath keeping. We are pointing sa fact na ang Sabbath is a shadow of Christ at dahil dumating na si Kristo ay natapos na ang pinaka isa sa mahalagang essence ng Sabbath. Now, what do we have if it is not Christian Sabbatarianism? Well, it's the Lord's Day observance. As John said sa Revelation 1:10, I was in the Spirit on the Lord's Day. So in the New Testament, meron pa rin isang partikular na araw na tinawag na araw ng Panginoon. Okay? So hindi na tayo under obligation to keep the Sabbath, pero ang maliwanag ay meron pa rin isang araw na tinawag na araw ng Panginoon. And malinaw sa Bagong Tipan ang consistent na araw na kung saan nagtitipon ng mga mananampalataya upang sumamba sa Panginoon, upang mag-aral ng salita ng Diyos, o upang mag-break ng bread ay walang iba kung hindi ang first day of the week. As Paul instructed ang mga Kristiyano sa Corinth, sa 1 Corinthians 16 verse 1, now concerning the collection for the saints, so ito ay may kinalaman sa parang relief goods or relief offering. Merong mga Kristiyano sa Jerusalem na nangangailangan, and then yung mga churches, Gentile churches, ay magtitipon ng pera para ipadala yung kanilang donasyon doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem. About that donation, yun yung sinasabi ni Pablo, as I have given order to the churches of Galatia. If you remember, Galatia is not a barangay, it's a province. At take note, churches, ibig sabihin, maraming mga churches sa Galatia. At ito yung inutos ni Pablo sa mga churches sa Galatia. At ito rin ang inuutos niya sa Corinth. So what's the point? Merong uniformity. Merong pagkakapare-pareho. Ano yung pagkakapare-pareho? Even so do ye. Yun din ang gawin nyo. Yung sinabi ko doon sa mga churches sa Galatia. Verse 2, kailan daw? Upon the first day of the week. Let every one of you lay by him in store as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, pagdating ko, hindi yung ngayon pa lang kayo magkukumarat na mag-gather. Ay, nandiyan na yung truck ng basura, ipunin! Hindi. Ngayon, ipunin nyo na. Para pagdating ng truck ng basura, ilalabas nyo na lang. Yun yung picture nito. So sinasabi ni Apostle pa, upon the first day of the week, what's the assumption? That they gather together upon the first day of the week. Yun yung regular activity nila, as we will see more. So, isa sa mga binigyan natin ng diin ay yung bigat ng Lord's Day observance. Hindi ito nakatungtong sa fourth commandment, pero ito ay nakatungtong, well, in a sense, meron pa rin because yung sa fourth commandment, merong 1 day out of 7. So, makukuha natin yung pattern na yon dahil sa New Testament, meron pa rin 1 day out of 7 na tinuring na Lord's Day, but it's not Sabbath. So, nasan yung bigat ng Lord's Day? Number 1, letter A, we have the clear example of early believers. Nakita natin kanina sa 1 Corinthians chapter 16. And then also the day of the resurrection. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, palagi ang binigyan ng diin na kailan muling nabuhay si Jesus? Nabuhay muli si Jesus sa unang araw ng linggo. At yun yung pattern na makikita natin sa New Testament na sa unang araw ng linggo, nabuhay muli si Kristo at nagpakita siya sa kanyang mga alagad, at tuwing nagpapakita si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay nagpakita siya sa kanila sa unang araw ng linggo. At sa unang araw ng linggo, natitipo ng mga mananampalataya. And then letter C, lastly, the supremacy of Christ. Yung pagiging dakila ni Kristo kaysa sa mga bagay sa lumang tipan. And we looked at the book of Hebrews na dakila si Jesus kaysa sa mga anghel, Hebrews chapter 1 and 2. Dakila si Jesus kaysa kay Moses, dakila si Jesus kaysa sa templo, dakila si Jesus kaysa sa mga Levites at Aaronic priesthood, mas dakila si Jesus kaysa sa mga offerings. At dahil mas dakila si Jesus sa anumang human high priest. At ang sabi ng author ng Hebrews, and having an high priest over the house of God. And that's pointing to the Lord Jesus Christ. Kung yung high priest noon every year ay nag-aalay, si Kristo ay minsan lang, ang sabi ng author ng Hebrews, minsan magpakailanman. Okay?
Sinong mas magaling na mekaniko? Yung 5 araw balik ng balik sa sasakyan mo o yung 1 araw lang ginawa? Okay? Well, alam natin na mayroong mga intricacies maaari and so on and so forth. But ang gusto ko lang makita niyo yung mga high priest for hundreds of years, yearly, they offer that special offering. Paulit-ulit. Pero sa Kristo, minsan lang. At ang point, Christ is greater. So wag na kayong bumalik dun sa mga Old Testament sacrifices, wag na kayong bumalik sa Old Testament system, manatili kayo kay Kristo. And because we have Christ, verse 21, having an high priest over the house of God, Jesus Christ, ano ang isa sa mga implikasyon nito sa atin? Verse 24, let us consider one another. Kung nyo naaalala, verse number 22, let us hold fast the profession of our faith. Verse 22, let us come boldly to the throne. Meron tayong access, bold access para sa presensya ng Panginoon. And then verse number 23 ay verse number 23 ang sabi ng salita ng Panginoon, let us hold fast the profession of our faith. And then verse number 24, consider verse 22, 23, very personal. Pagdating sa verse 24, it's communal. So hindi maiiwasan sa pananampalatayang Kristiyano, hindi pwedeng it's just Jesus and you. Isa sa bahagi at matinding implikasyon ng pananampalatayang Kristiyano, it's Jesus and you and the community of believers. Okay? Hindi pwedeng para bang bibili ka may package at ay hindi ko kailangan yan ayoko niyan, hindi ko type yan, pwede bang alisin yan sa package? No. Hindi pwedeng alisin sa package yung verse 24. That the truth that we have a high priest, we have Christ, we have access to God through Christ. Isa sa mga matitinding implication na ito, let us consider one another, pay attention to one another, to provoke unto love and to good works. Itulak natin ang isa't isa sa kabanalan. Verse 25, paano ito? Isa sa mga pangunahing paraan para magawa natin ito na nagbibigay attention tayo sa isa't isa at nag-encourage tayo sa isa't isa. Verse 25, how do we do that? Primarily, not forsaking the assembling of ourselves together. So yung ating pagtitipon ay hindi nakatungtong sa tradisyon. Nakuha natin? Wag ho nating paniwalaan yung sinasabi ng iba na, well, kaya lang naman naging first day dahil sa tradisyon na pinoklama ni Constantine nung naging empire religion ang Christianity ay nilipat nila from the 7th day to the first day at ito'y gawa ng no. Hindi ito nakatungtong kay Constantine, hindi ito nakatungtong sa tradisyon ng tao, ito'y nakatungtong sa supremacy ni Kristo. So doon nakatungtong ang Lord's Day observance. Well, so much for that review. I promise, hindi na natin babalikan yon. But ang gusto ko lang sana maging malinaw. At makipag-usap man tayo, patuloy nating struggle ang mga bagay ho na ito. And hopefully we come out convinced in our own minds, hindi ni Brother Paul, kung hindi ng Scripture. So let's go to our main topic this morning, the 5th commandment na sinumulan natin last Sunday. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. As I've said, ito yung paboritong commandment ng mga young people. Amen? That says it. Honor thy father and thy mother. Ano yung mga natalakay na natin? The first commandment or the first 4 commandment teaches us to love God. If you will observe, first, second, third, and fourth commandment pertains to God. 5th hanggang 10th commandment pertains to our relationship sa ating kapwa-tao.
You can view it this way, ang 1 to 4 commandment ay vertical, relasyon natin sa Diyos, and then 5 to 10 is horizontal, relasyon natin sa ating kapwa-tao. Well, the last 6 teaches us to love our neighbors. And si Kristo ang nagbuod nun, siya ang nag-summarize. The first and greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all thy strength. That is the first and greatest commandment. And the second is like unto it, and thou shalt love thy neighbor as thyself. And if you remember, na pag-aralan natin nung nakaraan sa Romans chapter 13, sinabi ni Apostol Pablo that love is the fulfillment of the law. So ito yung pag-fulfill natin ng kautusan ng Panginoon. So loving our neighbors starts at home. Dahil yung 5 to 10 na may kinalaman sa ating relasyon sa kapwa ay nagsimula saan? Commandment number 5, honor your father and your mother. Nagsimula ito sa tahanan. Loving our neighbors starts at home. Ang mahirap kapag mahal na mahal mo yung kapitbahay and then warla ka sa loob ng tahanan. Merong doong problema. The relationship between parent and child is the first and primary relationship, the beginning of all human society. Pag pinanganak ang isang bata, ano ang kauna-unahang? Again, in normal circumstances, alam natin, we can look for exemptions na ulila and whatever. But in normal circumstances, ang kauna-unahang relationship ng anak, hindi sa kapatid niya, sa magulang. Hindi sa lolo't lola, kung hindi sa magulang. This relationship between parent and child is the first and primary relationship. At ang sabi ng theologian na si Phil Ryken, God intends the family to be our first hospital, first school, first government, first church. If we do not respect authority at home, we will not respect it anywhere. Charity really does begin at home. Okay? Kung ang isang bata ay suwail sa magulang, and even very nature itself ay dapat nagtuturo na naahandon yung paggalang at pagsunod at pagpapasakop sa magulang. At kung doon pa lamang ay siya'y rebelde na, ano ang magiging relasyon niya sa mga otoridad sa labas, sa iba pang mga authority. So again, ang intensyon ng Panginoon, ang unang lugar kung saan gagamutin ng iyong sakit ay sa bahay. Ang sinong unang magtuturo sa iyo? Ang iyong mga magulang. Ang unang gobyerno, marirecognize mo na merong authority na mas mataas kaysa sa iyo. Saan mo unang mas makikita yun? Sa tahanan. So this is the command, honor your father and your mother. That word honor, kakbed sa Hebrew, ibig sabihin to be heavy. Ibig sabihin, Brother Paul, tayong mga heavyweights ay biblical, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyan is to be weighty, be hard, be rich, be honorable. At ang binibigyan din niyan is yung value. May halaga. Halimbawa, binigyan ka ng cheque at nakasulat sa cheque, 1,000 pesos. May halaga ba yon? May bigat ba yon? Isang papel lang yon, pero 1,000 pesos. Inabutan ka pa ng isang cheque. Nakalagay, 10 million pesos. Question, alin ang mas mabigat? Parehong papel lang naman. Pag tinimbang mo, higit sa malamang, ang lalabas timbangan ay pareho. Pero ramdam mo yung, iba yung bigat nitong, mas magiging maingat ka. Yun yung picture dito. Yun yung honor your father and mother. Give weight. Hindi sila dapat magaang lang na pwede mo lang paypayan tapos shoo. Kundi may bigat, may halaga. Pahalagahan mo. Bigyang halaga mo, bigyang honor ang iyong ama at ina. To honor parents is to acknowledge their rightful status and authority, listen, granted to them by God. If you remember ang pag-aaral natin sa Romans chapter 13 about the human government, ang human government, ang sabi ng salita ng Diyos ay ordained by God. At isa sa mga ordained na authority ng Panginoon, pangunahin sa buhay natin bago pa ang gobyerno, bago pa ang authority sa loob ng church ay walang iba kundi ang authority ng ama at ng ina.
So to honor parents is to acknowledge their status and authority granted to them by God. Kinikilala mo ang Diyos na nagbigay sa kanila ng otoridad over sa'yo. Honoring involves valuing, respecting, and cherishing father and mothers as God-given authorities and a blessing from God. Kagaya ho nung sinabi natin about human government, ang Philippine government is far from perfect. Kaya marami sa gabinete ang wala na. Okay? Kaya if you're updated sa news, tanggal at nag-courtesy resignation ng marami sa cabinet members ng kasalukuyang administration. It's far from perfect, but we are thankful na merong government. Just imagine, bukas walang gobyerno. Walang pulis, walang militar, wala ang barangay, wala ang munisipyo, walang gobyerno. Anong klaseng buhay meron tayo bukas at sa mga susunod na araw? It will be anarchy. Now, same picture. Walang magulang na perfect. By the way, let me regress. As imperfect as it is, inuutusan tayo ng Diyos na mag-submit sa ating human government. Yes, malinaw yun, Romans 13. Now, going back, as imperfect our parents are, salamat sa Diyos, binuhay ka pa rin nila. Hindi sila perpekto. Yes, maaaring marami tayong maipula. And guess what? Pag harap mo sa salamin, ganun din na makikita mo. Hindi ka rin perpektong anak. Pero kakabila ng hindi pagiging perpekto, salamat sa Diyos pa rin sa mga magulang na ibinigay nila o binigay niya sa atin. At ang utos ng Diyos is to honor our father and our mothers. Now, it is a two-sided rule. Kung naalala niyo yung ating mga rules pag-aaral sa New Testament, hindi ito negative lang, hindi ito puro bawal, 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 bawal. Hindi naman ito gawa. At ang fifth commandment, ang isa sa mga positive in kontra sa mga negative. Diba? Puro negative, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Pagdating sa fifth commandment, honor. Or another way of saying it, thou shalt honor thy father and thy mother. So the opposite of honor is dishonor. Just as the fifth commandment requires respect for parents, so it forbids showing them disrespect. Ang panglimang utos ay nagpapakita at nagsuutos sa atin na huwag nating i-disrespect ang ating mga magulang. Huwag nating ituring na walang bigat, na walang halaga. And again, pag i-apply natin yan sa maraming mga pagkakataon, bilang lalo na ng mga kabataan, ay may mga pagkakataon na ating winawalang halaga ang salita ng ating mga magulang, ang mga payo ng ating magulang. Again, it does not say na sila ay perpekto at laging tama, pero huwag natin dapat iwalang halaga. No, the Bible has a strong distaste, masama sa panlasa ng Diyos ang pagdisrespect sa magulang. Napaka-horrible, hindi ito magaang. If you remember, last Sunday, titignan natin, or not last Sunday, 2 Sundays ago, dahil wala tayong Sunday school last Sunday, Leviticus chapter 20, verse 9, ano ang sabi ng lumang tipan? For everyone that curseth his father or his mother, what? Shall be surely put to death. Hindi maliit. Hindi magaang. He that curseth his father and his mother, his blood shall be upon him. Okay? Mga nanay at mga tatay, huwag kayong umuwi at sakalin ng inyong mga anak mamaya. Huwag. Okay? Hindi yun. Makukulong kayo. But ang punto lang, kaya ako pinakita ho ito, hindi para i-apply natin yung mga civil laws nung time na yon, but rather to just show yung bigat. Hindi magaang. So pag nakarinig kayo ng bata na minumura ang sariling magulang, dapat makita natin na karumal-dumal to. Hindi ito maliit.
Now, isa sa mga magandang bagay sa ikalimang utos ay ito, it's not just the father but also the mother. Yes? Sabi sa Leviticus 19 verse 3, ye shall fear every man his mother. That word fear dito particularly is not the fear of horror, but minsan talagang mas nakakatakot si nanay kaysa kay tatay. Depende siguro kung sino ang mas masakit mamalo. Pero yung fear dito particularly is the fear of honor. Thou shalt honor every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. So nandun yung pag-honor kay nanay at nandun yung pag-honor kay tatay. Isa sa malaking problema sa maraming mga pamilya at isa sa mga madalas pag sa family counseling, pag kinakausap ko mag-asawa, lalo na sa premarital counseling, pag dumadaan sa akin yung mga magpapakasal, isa sa nililiwanag ko ay hindi lang dapat kay tatay takot ang mga anak. Isa ho sa mga mali na hintayin mo yung tatay mong dumating. Sabi, bakit? Mas lalong mahirap kapag hintayin mo yung tatay mo. Bakit? Ang utos ng Diyos sa anak ay kanyang igalang ang kanyang ama at ina. So pag ang lengguwahe, hintayin mo yung tatay mo, ibig sabihin tino-tolerate ang pagwawalang galang sa ina. Now, note, the father has the greater accountability in leading the family. That's just the truth. Kahit mas nauna nagkasala si Eva, na kanino pa rin ang sisi? For by one man, sin entered into the world. That's Adam. Because the head of the woman is the man. Handun yung leadership ng lalaki, whether we like it or not. Now, I don't know, but kung ayaw mo, again, that's a very, very dangerous na kalagayan. But the father has the greater accountability. Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, yun ang binigyan diin ni Pablo. At assume dito, kasama dito ang mothers. Provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So in the fifth commandment, the Bible emphasizes that mothers deserve equal honor to that of fathers. Yes, merong greater responsibility ang tatay, pero hindi greater honor sa tatay. Nakuha ho? Meron siyang greater responsibility, but we are commanded to give honor to both. Hindi kung sino yung mas malaki magbigay ng baon. Hindi rin kung sino mas nagtotolerate ng katigasan ng ulo. Kundi ang utos ng Panginoon is to honor father and mother. Note to the fathers and mothers. Paalala, parents are tasked by God to be the primary trainer and instructor of the children about God and godliness. Okay? Ang huwag nawang mangyari ay ito. Sa bahay niyo ay may malaking tarpaulin ng fifth commandment. At everyday ang lingwahe ni tatay at ni nanay, masahin mo utos ng Diyos. Masahin mo utos ng Diyos. At the question is, nagtuturo ba si nanay at tatay kung paano sumunod sa Diyos? So sana makita natin, ang fifth commandment ay hindi lang utos sa mga anak. Ang fifth commandment ay may kinalaman din sa mga magulang. Ako ho? Na dahil ang mga magulang ay dapat i-instruct at i-train ang mga bata to honor their father and their mother. At hindi lang ito sa araw-araw na uulitin mo yung Ephesians 6:1 sa bata. You shall obey your parents, you shall obey your parents. Ulit-ulit mo tuturo yung picture ng fifth commandment sa bahay.
kundi ibinubuhay ito at nagpapakita ng ehemplo sa mga bata at palagian na as we are basahin natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, and these words which I commanded this day shall be in thine heart. So again, this is God's command sa kanyang people Israel, na ang commandments ng Diyos ay dapat isa puso, na mahalin ng Panginoon. And then after that, ang sabi sa verse 7, and thou shalt teach them. Ano yung them? Sino yung them? Mga anak o yung commandments? Again, sa verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. Ano ng object? Yung commandments. And thou shalt teach them. Ano yung them? The commandments that is in the heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. So hindi lamang ang bata ang may obligasyon, kundi merong mabigat na obligasyon din ang mga magulang. Ito yung palagian natin pinupukpok sa church na ito. Ang pangunahing obligasyon ng Kristiyanong magulang ay hindi lang maglagay ng pagkain sa mesa at magpaaral sa mga bata. Isa sa mga pangunahing obligasyon ng Kristiyanong magulang is to bring the children close to God. Muli yung kaisipan na basta mapagtapos lang kita, bahala ka na sa buhay mo, that's unbiblical. Na parang yun lang ang responsibilidad ng magulang. No, thou shalt teach them diligently unto thy children. So mga anak, kapag naman ang inyong mga magulang ay gagawa ng hakbang, na kayo ay ilapit sa Diyos. Sa mga fellowships namin minsan, ito yung sinasabi ko sa ilang mga magulang, malaking blessing sa amin ni Sister Jonah na bago kami naging magulang, bago kami naging mag-asawa, Kristiyano na kami. And therefore, sa biyaya ng Diyos, not perfect, but we can start with a Christian foundation. Pero merong mga magulang medyo late na. Okay? Elementary na, high school na, maaaring college na, maaaring working na yung kanilang mga anak bago sila iniligtas ng Panginoon. And kids, mga young people, kung magsisimula at convince ang nanay at tatay na ito'y obligasyon nila at nagsisi sila na hindi nila nagawa noon, pero magagawa sila ng hakbang ngayon para ilapit kayo sa Panginoon, please wag niyong hamakin. Kung tatawagin kayo ni tatay, mga anak, tara na, tipon tayo para tayo ay mag-devotion, magbasa ng salita ng Diyos, umawit sa Panginoon. Sana mga anak, wag na, I hope the kids will be purihin ng Diyos. Maaring awkward si daddy, maaring hindi sanay si mommy, pero nagsusumikap. So let me encourage yung mga magulang, it's not too late. Pray and try and try. At ang sabi ng Biblia, hindi lang ito in the formal setting ng family devotion or family worship, but throughout the day, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. That is daily conversation. Hopefully, hindi lang naririnig ng mga bata ang mga spiritual na lengguwahe sa mga magulang sa loob ng church. As throughout the week, from Monday to Saturday, ay wala man lang anumang makadiyos at biblikal na mga usapan sa tahanan. Well, we're very going in many applications, but I hope ay nakukuha natin. So ang fifth commandment ay hindi lang ito merong bigat sa mga bata. Kung hindi nagbibigay din ito at nagpapakita rin na merong bigat din sa mga magulang that we should train our kids to honor. Firstly, to love God, and then to love the neighbors. Ang pangunahin ay ang kanilang ama at ina. And we should train them. We should train them. Part of the training and instruction that faithful parents should diligently plant into their children is to love God and to obey the fifth commandment.
Kaya ho, sa mga magulang, sa biyaya ng Diyos, again, not perfect, but we try as much as we could sa aming mga anak. Pagkatapos ng disiplina, anak, bakit ka pinalo? Kasi hindi po ako nag-obey. Okay? Bakit? Ano ba ang sabi ng Diyos? Ano bang sabi ni God sa 5th commandment? Obey mommy and daddy. So sana nakuha nyo yung simpleng ganun na hindi lang ikaw ay lumaban sa akin, anak. Kundi ikaw ay lumaban sa akin, therefore, ikaw ay lumabag sa Diyos, anak. At napakaganda nun. Bakit? Dahil one of these days, mawawala ang magulang, at pero hindi mawawala ay ang Diyos. At kapag natutunan nila na ang authority ng Diyos ay nasa ilabaw nila, saan man sila naroroon, ito ay magiging malaking tulong at gabay sa kanila. Maaaring hindi pa nila agad mauunawaan. Ang aming bunso ay 3 years old, si Leah. Napakakulit. Then 5 years old si Timmy. Maaaring hindi pa nila nag-grasp lahat ng mga concept na ito. But again, we plant it to them. Sapagkat ito ay utos ng Panginoon. Why honor father and mothers? Bakit? Bakit? Well, ilang mga practical. Parents are worthy to be honored for the numerous sacrifices they undertake for their children. Yung people, bago mo bilangan ng iyong magulang, ilang lampin, ilang diaper, ilang na hindi mo binayaran. Hindi. Again, yung mga sakripisyo, yung mga pagpupuyat, nung ako ang kabataan, naririnig ko yun, yung ako na ang magulang, sinasabi ko yun. Tama ba, Carlo? Ha? Yung mga magulang nandito. Lalo na pag nagkasakit, hindi ka makatulog. So again, sacrifices of the parents. Again, na hindi sila perfect. Hindi sila perfect. But consider their sacrifices. Next, they should be heard due to their extensive life experience. Anak, papunta ka pa lang. Na-traffic pa ako. Babalik na ako. May katotohanan yun. Mga ladies, yung nanay nyo na in love din. Nagka-crush din yan. Try to gain wisdom. Men, young men, yung mga tatay na in love din, nagka-crush din yan. Try to gain wisdom. They have extensive life experiences. Number 3, children should honor their parents for it is pleasing to God. Ito yung nakakalugod sa Diyos. Gusto mo bigyan lugod ang Panginoon? Ang sabi ng Colossians 3 verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So, again, maaaring hindi mo type na type. Pero sa kabila ng yun, ikaw ay nag-submit at inonor mo ang iyong ama't ina. Take comfort sa katotohanan that you're doing something that is pleasing to the Lord. Again, kasama dyan yung napag-aralan natin noon, natalakay natin noon at nasabi na natin, in the Lord. Okay? Yung all things dyan, hindi all things blindly just obeying. May pagkakataon na dapat at pwede tayong sumuway. Lalo na kapag nag-uutos ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But even in that, it should be done respectfully and lovingly. Number next, children should honor their parents for it is right. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord for what? This is right. This is right. Kung ikaw ay kabataan at nalilito ka, ano ba ang tama? Ano ba ang tama? Ano ba ang tama? Well, isa sa mga maganda mong puntahan ay ang iyong magulang. Na pwede kang humingi ng
payo. Children should honor their parents for the simple fact that God, our Creator and Redeemer, commands it. If again, Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother. Ang Diyos na may lalang sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin ay nag-utos nito. Again, these are all good and clear reasons to keep this command, but God gave us another reason in the Decalogue. Sa Ten Commandments, nagbigay ng reason ng Panginoon kung bakit. Why should children obey their parents? Basahin natin ulit, Exodus 20, verse 12. Honor thy father and thy mother. Bakit daw? That. Ano yan? Yan yung magiging resulta. That thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ayan. Isa sa mga madalas na nagiging default na view dito ay pag ikaw ay obedient, hahaba ang buhay mo. You live long. Yan yung, gusto mo mahabang buhay, sumunod ka. Again, it can be very literal dun sa lumang tipan. Bakit? Muli, yung rebelding anak, anong pwedeng gawin ng magulang? Pwedeng dalhin doon sa council and then anong mangyayari? Babotohin hanggang mamatay. Literally, pwedeng maputol ng maaga ang kanyang buhay. Pero let me tell us agad, hindi ito ang pangunahing sinasabi nitong verse na ito. It may mean that but not agad yun. Ito'y sinusugan ni Apostol Pablo, inulit ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Tinukoy ni Apostol Pablo, this is the first commandment with promise, and kanyang sinabi ito sa Ephesian church. So makikita natin primarily ito ay may kinalaman sa Israel people, sa chosen nation of God, pero meron pa rin itong implication sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Point, one of the main reasons given by God that we should honor our parents is for our own benefit. Yun. Whatever that benefit is, obeying our parents is for our good. Honoring our father and our mother is for our good. Ito ay makakabuti sa atin. Ito ay nakakalugod sa Panginoon. Ito ay tama. This promise, now, gusto ko lang maging maliwanag. This promise was a great importance to the Israelites. At makikita natin kung bakit. They had just escaped from slavery and God had vowed to lead them to a new and better homeland. Again, that's the promised land. Canaan. Nangako ang Diyos na magbibigay ng lupa kay Abraham at sila ay dadalhin ng Diyos doon, particularly the children of Israel. At sila ay kakalaya lamang sa slavery at ilalagay sila ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At ang sabi niya, gusto niyong tumagal dyan sa lupa na yan? Nakuha niyo? Gusto niyong tumagal dyan sa lupa na ipinangako ko sa inyo? So hindi lang ito about living a long life. It is about staying in that promised land. Nakakuha niyo ho? Na yung promised land, na ang larawan ay larawan ng kasaganaan, flowing with milk and honey. At ang sabi ng salita ng Panginoon ay hindi lamang ito about longevity ng buhay, kundi may kinalaman sa pagpapala ng Panginoon. One way to guarantee their continued existence in the promised land was by honoring their father and mothers in faith. Isa sa mga kaparaanan, again, sana masundan niyo ho. Sino ang may pangunahing responsibilidad na magturo sa mga anak patungkol sa Diyos? Magulang. Tama? Ituturo ng magulang sa mga anak na sumunod sa Panginoon. Yes? Na mahalin ang Diyos. Ito ang problema. If you remember sa Judges chapter 1 and 2, ano nangyari? There's a generation that knew not God. At ang first failure ay yung previous generation na hindi nila tinuruan ang kanilang mga anak patungkol sa Diyos. Ano nangyari? Nasakop sila paulit-ulit sa Book of Judges. Na-enslave sila sa maraming mga pagkakataon.
And then literally sa exile na pagdating ng Babylonian Empire, kinuha sila, inalis sila. Merong ilang naiwan pero karamihan at maraming inalis sa Promised Land, sa Jerusalem. Because what? They failed to keep God's commandment. Sino ang may unang, hindi tangi, pero unang responsibilidad na ituro sa mga bata na sumunod sa Diyos? Nakikita niyo yung domino effect? Therefore, kung si nanay at si tatay ay hindi magtuturo ng matyaga at tapat sa anak na sumunod at gumalang at kilalanin ng Panginoon, at ang batang ito ay hindi naman mag-o-honor sa magulang na yun ang pangunahing ituturo, ano ang mangyayari sa bata paglaki? They will not obey God's commandments. Ano mangyayari if they do not obey God's commandments? They will be punished by God. They will not stay long in the land. So hindi lang ito pahabaan ng taon. Hindi ito garansya. Exodus 20 again, that thy days may belong upon the land. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, that thy days may belong, at yung thy dyan ay the nation. Not the person particularly, but the nation collectively will stay long in the land which the Lord God giveth thee. Important, this general promise must not be viewed as a certain guarantee that children who obey their parents will live to be 90 plus. Okay, gusto mong tumanda, mahaba ang buhay, obey your parents. It doesn't also mean when one dies young, he has broken the fifth commandment. Namatay ng bata, suwail kasi sa magulang. Hindi agad. Okay? So yun yung kinaklaro ko. Baka magkaroon tayo ng misapplication ng promise sa fifth commandment. There are many providences that determine how long a person will live. At ang pangunahin doon ay walang iba kundi ang determinasyon ng Panginoon. For it is appointed unto man once to die. Ang Diyos ang nag-a-appoint ng kamatayan. Okay? What we are sure of is that it is under the sovereign hand of God and He does not break any of His promises. Yun ang malinaw. Na ang kamatayan ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Panginoon at anuman ang pangako niya sa fifth commandment ay hindi niya maaaring sirain. So what does this promise mean? Ano ba talagang tinasabi nito? Deuteronomy chapter 4 verse 40, pag tinignan natin, therefore ye shall keep His statutes and His commandments. Take note, plural or singular? Statutes and commandments. Plural. Ibig sabihin, hindi isang commandment lang. That is, lahat ng commandment ng Panginoon, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time. Nako, you and your children and the next and the next and the next generation will be able to stay long in the land. Yun ang punto. Hindi mahabang buhay. Hindi yun ang promise ng Panginoon, particularly dito sa fifth commandment. Note, the promise is not only attached to the fifth commandment, but to all of God's command to His covenanted people. Hindi lamang ito sa ikalimang utos, kung hindi sa lahat ng kanyang mga utos, sa buong Decalogue. The promise is connected to the land God has promised to Abraham and to his descendants, and it speaks of not mainly the length of years of a person, but God's blessing and protection to His people in the land. Yun yung particular promise. Mag-i-stay kayo sa land at ibe-bless kayo ng Diyos dyan at poprotektahan kayo ng Diyos dyan sa mahabang panahon. If you will keep these commandments. Saan magsisimula? Saan magsisimula? Sa bahay. Sa bahay magsisimula. So yung national security ng Israel ay nagsisimula sa tahanan. And guess what? Itong prinsipyo ito ay hindi sa Israel lang, by principle. Kaya nakakatakot ang direksyon ng maraming mga Western countries na pinipilit ng mga left
liberals na sirain ng pamilya. Sirain ang kasal, sirain ang pagkalalaki, sirain ang pagkababae, at misisira ang pamilya. Guess what? Ano mangyayari sa nasyon? So ang pagnanatili ng nation Israel sa land, ang blessing at protection ng Panginoon sa nasyon ay magsisimula sa tahanan. Sadly, the history of Israel is filled with many examples of their rebellion and God's punishment against them, as we have pointed out, lalo na sa book of Judges. I'll point the term live long in the land in a Hebrew expression that conveys the idea of receiving God's full blessings. It implies having a life rich in abundance. Nandun yung biyaya ng Panginoon, nandun yung blessing ng Panginoon. Muli, hindi mahabang buhay, kundi nandun yung biyaya at blessing ng Panginoon. And this abundant life is always connected to their relationship with God. Naka-connect ito sa kanyang relasyon sa Diyos. So the main promise of the fifth commandment is to live a life, whatever the length may be, that is in good relationship with and blessed by God. Yun ang promise ng fifth commandment. Hindi you will live to be 90 at ma-enjoy mo ng 30 years ang discounts. Hindi yun. Hindi ang promise ng Panginoon sa fifth commandment, anuman kahaba ang buhay ay nahandoon ang mabuting relasyon mo sa Diyos at nahandoon ang biyaya ng Panginoon. Now, for the remaining 9 minutes natin, let's look at the wider scope. Mas malawak. Rule number 4. Kung naalala niyo yung ating pag-aaral, how do we study the Ten Commandments sa mga rule, is the rule of categories. Ano ibig sabihin? To review, it not only addresses the specific sin stated, but also governs all the preceding sins that leads to it, as well as the lesser sins associated with this category or with that category. If you remember, isa sa mga halimbawa, commandment ay thou shalt not commit adultery. Adultery lang ba ang bawal? No. It represents all other immoral sexual sins. Fornication, bestiality, incest, at ano pa. Lahat ng yun ay nasa ilalim ng thou shalt not commit adultery. So, rule of categories. Ganun din sa honor thy father and thy mother. And what is the category? It is the respect of God-given authority. It is the honoring of God-given authority. So by implication, when God tells us to respect our parents, to honor our parents, He is telling us to honor anyone who has legitimate authority over us. Well, hindi natin pwedeng sabihin, halimbawa yung bata, mabait ako sa bahay kasi sabi ni Lord, honor your father and mother. Pero teacher, hindi naman kita mother, hindi naman kita father, pwede kitang i-dishonor. Hindi yun. Nakuha niyo, ha? So ang commandment number 5 ay nagpapakita sa atin na dapat i-honor natin sino man ang may legitimate, and by legitimate, God-given authority over us. Heads up, lalo na sa mga dalaga, hindi yun si boyfriend. Si daddy yun. Gets? So, may legitimate authority, magiging legitimate lang ang authority ni boyfriend sa'yo pag pinakasalan ka na niya. Okay? So, when God tells us to respect our parents, He's telling us to honor anyone who has legitimate authority over us. Authority in the home, maliwanag yun sa Fifth Commandment. Authority in the government, Romans chapter 13. Authority in the school, yung mga teachers and mga leadership doon sa church, and even in the church. Ang Diyos ay naglagay ng mga authority sa loob ng iglesia, mga leader sa loob ng iglesia. At iba pang mga samahan, maaaring ikaw ay part ng isang grupo o part ng isang organisasyon na merong hierarchy ng mga authorities. Maaaring trabaho ka sa bangko at hindi mo kailangan mong i-honor yung branch manager nyo. Romans 13 verse 7, render therefore to all their dues. Sino man, sa lahat. Tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, and honor to whom honor. Kailangan natin ibigay. So, for example, merong MMDA at pinahinto ka,
Dahil hindi lang basta hindi lang basta number coding, kundi may add even pa ngayon. At litong-lito ka kung kailan ka pwedeng bumiyahe sa EDSA. Pero pinahinto ka ng MMDA. You need to honor. Maaaring mag-disagree, but keep the honor. 1 Peter chapter 2 verse 17, honor what? All men. Honor all men. Huwag natin sabihin, well, Brother Paul, ako ang boss ng kumpanya. Walang mas mataas kaysa sa akin. Hindi ibig sabihin may lisensya ka na i-dishonor yung mga empleyado. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Hebrews 13 verse 17 sa church, obey them that have the rule over you and submit yourselves. So, respect for those who are in authority is respect for God because all authority comes from Him. Malinaw yun sa Romans chapter 13. Our respect is not primarily based on their personal qualities or professional qualifications, but on the position God has given them. So hindi dahil pogi ka kasi, i-honor kita. O hindi dahil ang dami mong pabor na binigay sa akin, i-honor kita. Ako hindi, again, kahit hindi siya yung binoto mo, pero siya yung nanalo, kailangan pa rin i-honor. Reminder to all that are in authority. Mabilis na lamang po ito. Again, kagaya ng magulang o sino mang nasa otoridad, ikaw man ang ginawang boss sa kumpanya, teacher sa eskwelahan, or whatever sphere of authority that God has given you or has planted you in, reminder, as the parents have a high responsibility to teach and train their children according to God's standards, everyone in authority must also recognize their great duty to govern well and for the good of their people. Sa Ephesians chapter 6 verse 9, pinalalahanan ni Apostol Pablo, hindi lamang yung mga slaves but also the masters. Ephesians 6 verse 9, and ye masters do the same things unto them, forbearing, threatening, huwag mong pagbantaan. Again, illegitimately. Knowing that your master also in heaven, neither is there respect of knowing that your master also is in heaven. You have someone who is higher you. Kung sabi mo, ako ang presidente ng kumpanya, ako ang pinakamataas, well, meron pang mas mataas kaysa sa iyo, walang iba kung hindi ang Diyos, your master in heaven. Neither is there respect of persons with Him. So hindi pwede. That means, bawal ang pag-abuse ng authority. So mga magulang, yes, pwede ka mag-print ng tarpaulin ng 5th commandment. Pero hindi yun pwedeng abusuhin. Hindi yun pwedeng abusuhin. It is almost a given that small children are commanded to obey this commandment. Teenagers, young adults, and even married people are still to obey this commandment. Hindi lamang yung batang maliliit, kundi maging mga teenagers. Hindi lamang mga teenagers, young adults, college ka na, or may trabaho ka na. Dapat pa rin sumunod sa kautusan na ito. Even married people, may asawa ka na, yes, you will leave your father and your mother, shall cleave to your wife and to your husband, or to your husband, and you will be one flesh. But still, nandun pa rin yung pag-o-honor sa kanila. Hindi baliwala. Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Ang word na despise, nandito ba? Hindi pala nailagay. Ibig sabihin ng word na despise is to treat as of no importance. Walang halaga. At baliwala. Ito yung mahirap sa marami. Hindi lahat, pero sa marami, lalo sa mga Western countries na mayroong mga home for the aged, yung mga tao na busy sa kanilang sariling buhay, wala nang halaga sa kanila ang nananagtatay na matanda na ilalagak na lang doon. Ang kakalimutan. Matthew 15 verse 1. Dito merong tagpo. Then the Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat. Again, may skandalo.
na hindi sila naghugas ng kamay bago kumain. At malinaw dito, yun yung tradition ng mga elders. Jesus answered them, "And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition?" Binalikan sila ni Kristo. Yun ba yung ibabato nyo sa amin? Again, ang binibreak namin ay tradition ng tao, ang binibreak nyo ay ang commandment ng Diyos. For God commanded, ano yung utos? Honor your father and your mother. Fifth commandment. Okay? Nire-recognize ito ni Kristo. And whoever reviles father and mother must surely die. Nakita natin yung kanina? That he that curseth father and mother shall surely be put to death. Verse 5. But you say, ito yung sinasabi nyo, if anyone tells his father or his mother, what you would have gained from me is given to God, he need not honor his father. Ano yun, Brother Paul? Narito, matanda na si nanay at si tatay. Hindi na kayang magtrabaho, or kahit kaya pang magtrabaho. Pero meron na silang mga pangangailangan. At ngayon, narito si anak. Kaya na, meron na. Okay? At pwedeng magkaroon ng benefit. Ang sabi diyan, what you would have gained from me. Nahandun yung pwedeng itulong, isuporta sa kanyang mga matatanda ng magulang. Pero merong lusot. Sasabihin lang nila, this is korban. Sa iba, hindi sa Luke, sa Mark, ang ginamit yung word korban. Ibig sabihin ng korban, it is dedicated to the Lord. Ay hindi, itong perang ito, itong sweldo ko, kay Lord na to. Kaya sorry na lang mama, papa, hindi ko kayo pwedeng tulungan kasi kay Lord na to. Ito ang mahirap. Doon sa tradisyon nila, yung ginawa nilang korban, pwede nilang i-unkorban. Yung dinedicate nila sa Diyos, pwede nilang i-undedicate. So pag sinabi nila sa magulang, kay Lord to, sorry. And then later on, sasabihin nila, Lord, hindi na to dedicated sa iyo. Pwede lang bawiin. And gagamitin nila para. Ang punto ay ito, they're using that tradition para sangayon sa kay Kristo, he need not honor his father. Na pwede niyang tulungan, dapat niyang tulungan, meron siyang responsibilidad. For the sake of your tradition, you have made void the word of God. So, isa sa mga implication dito na malinaw, ang pag-honor sa nanay at tatay ay hindi lang basta pagsunod sa kanila, kundi sa mga panahon na kailangan at dapat silang suportahan, ay dapat dahan doon yung hakbang ng mga anak. At wag nating itong pabayaan. Rather than providing for their parents, the Pharisees hoarded their wealth for personal gain, then claiming that they had dedicated it to God. Implicit to this passage is the part of honoring our parents is fulfilling our duty to support them in their old age. 1 Timothy chapter 5 verse 3, yes, this is particularly for widows, pero merong principle. Honor widows that are truly widows. Sino ba yung mga totoong widows na tinutukoy dito? Hindi lahat ng widows, pero may mga particular na widows. Sino yun? But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness in their own household. Widow nga, hindi lahat ng widow. Pero kung yung widow ay may mga anak at may mga apo, dapat munang magpakita ng pagiging makadiyos yung mga anak at mga apo and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. Nanahan doon yung pagsuporta sa kanilang mga magulang. So muli, sana nakita natin, nandun yung wider scope. Hindi lang ito yung pagmamano sa kanila sa tuwing darating kayo. Okay? Kundi even in material and financial aspects ay meron tayong obligasyon sa kanila pagdating ng panahon o sa ilang mga sitwasyon. So, hindi natin mako-cover ang lahat ng yon, but hindi na, kaysa humaba tayo ng humaba, tatapusin natin, but I hope ay nakita natin yung mga principles and general ideas ng pagkusunod natin sa fifth commandment. With that, in the remaining 11 minutes, meron ho bang may tanong?
Question po. Question? Ay, Nailani. Po, Good morning po. pag kayo po ang tanungin ko, are you in favor of having a home for the aged, especially in our country, the Philippines? Ang may sasagot, Are you in favor? okay, ang may sasagot ko ho dyan ay depende. Depende. Kapag ang home for the aged ay inabuso, that is, ang mga anak ay literally inabandon ng kanilang mga magulang, yun ay kasalanan. Pero may mga, I can think of situations na, for example, naubos, yung isa lang yung anak na matay. Walang susuporta. Baka doon makatulong. So, it will be magiging, yun nga lang, ito ay madaling abusuhin, kaya may panganib. Maganda yung idea pero mapanganib. So, kailangan ho nating maging maingat kung paano titignan ng bagay ho na ito. Ano po, may follow up po. Okay lang po. Yung mic po. I am a pensioner. Opo. Kailangan ko ba na ang pension ko, isi-share ko pa sa mga anak ko? Ako kasi sinishare ko kung anong meron ako. Yung kaya ko ibigay sa mga anak ko, apo ko. Na yung iba naman, ang sabi, ay, ba't tumutulong pa kayo? Para sa inyo na lang yun. Sabi ko, hindi pwede. Time will come, kahit wala na akong pension, may mag-aalaga. Di po ba ganun dapat, Brother Paul? Again, it will be case-to-case basis. Maaaring sa biyaya ng Diyos ay wala kayong ganung katinding medical needs. Maaaring may mga matatanda na may pension na sa maintenance pa lang nila ubos na. So they will not be able to share. So kung sakali man ho sa biyaya ng Diyos ay nasasapatan at may sumusobra, again, ay hindi lamang to share to our family, but as we therefore have opportunity, let us do good unto all men. Baka pwede nating itulong sa iba yung excess. So it will be a very case-to-case basis. So baka meron pa ho, kung sakali ho. Si Ricardo. Morning po. Sabi po kanina, Father and Mother, God-given authorities and the blessings from God. What if your parents are not Christians? Apo. The commandment still remains. For example, may asawa ka, naging Kristiyano ka, hindi Kristiyano yung asawa mo, hindi mo na ba mamahalin? Mamahalin mo pa rin. Because ang utos, husbands, love your wife. Ganoon din sa magulang, kahit sila ay hindi Kristiyano, ang utos pa rin is to honor them at nahandoon yung sa sinabi, in the Lord. Okay? Kung ang i-promote ng magulang, let's say, ay iutusan ka o sasabihan ka gumawa ng isang bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon, ito yung mahalaga, respectfully disagree. Okay? Hopefully mabigat. Hopefully ayaw mong masaktan sila, o hopefully yun yung at magiging mabigat, pero mas mabigat sa iyo yung pagsunod sa Panginoon kung sakali man na may papagawa sila ng bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So kahit na yung magulang ay hindi Kristiyano, andun pa rin yung pag-honor sa kanila, yun ay utos ng Panginoon, at hindi sila perpekto, pero nandun pa rin yung utos ng Panginoon na pag-honor sa kanila. Meron pa ba? Or just that? Good morning po. Morning po. Tanong po ni Mama po. Paano po kung sa bahay, sa isang tahanan, ang pasaway ay ang nanay or yung tatay, ano po kaya yung practical na pwedeng gawin ng isang Kristiyanong anak
para matupad pa rin niya yung honor your father and your mother? Una, to keep the honor. To keep loving, to keep praying. Muli, yung kasalanan ng iba ay hindi lisensya na magkasala tayo sa kanila. Hindi yung minura ka, mumurahin mo rin no. I-keep yung honor, but still will not tolerate yung, I'm taking yung word na pasaway ay may kasalanan. So i-keep yung honor but not tolerating yung sin. Mananatili pa rin, nay o tay, hindi ako agree dyan. Bawal pa rin, hindi pa rin maganda. Sasabihin ko pa rin na hindi yan kalooban ng Diyos, hindi ako susuporta. Pero mahal ko kayo. Mahal ko kayo at ginagalang ko pa rin kayo, pero hindi ako makakasuporta dun sa maling gawain. Pasensya na po. So with still respect ay ipapakita pa rin yung honor sa kanila, but still ipapakita yung priority ng pag-honor sa Panginoon. Tingin ko. And again, there will be many situations na iba't iba. Siguro kung lalala pa, magkakaroon ng greater benefit kung parehong Kristiyano. Pasaway pero Kristiyano at member ng church, ay pwedeng tumuwang ang church in the steps of discipline na pwede at maaaring tawagin yung magulang, lalo na kung nagpakilalang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So pwedeng tumuwang. Yun yung isang malaking biyaya ng church family sa bagay ho na yun. Lastly, si Sister Pinky, bago tayo pumunta doon sa text message. Brother Paul, Apo. practical lang po. Sa isang pamilyang mananampalataya po, yung anak, talaga pong nag-o-obey po doon sa fifth commandment. Nag-o-obey? Opo. Okay. Dumating po yung time na umibig si anak. Umibig. Opo. Woo! Hindi na po siya nag-o-obey. Ano po ang masasabi mo dito? So Brother Trista, ay hindi. joke lang. Joke lang po yan mga kapatid. Joke lang. Sorry, hindi ko napigilan. Joke lang po yan. Umibig si anak, talagang man siya nag-o-obey. Isa ho yan sa mga tricky. At actually, 5 years old pa lang yung panganay namin, pero pinag-iisipan na namin minsan mag-asawa at nagbibiroan na kami patungkol sa bagay ho na yan. So dito ho, magiging malaking tulong na sa maaga pa lang ay tinatraining na. Maaga pa lang ay pinapaunawa na sa kanila. Now, hindi garansya na porket lumaki sa turo at gabay at pagtuturo at disiplina ng magulang ay magiging, yun nga, sabi nga nung kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito. Nagpakilalang mananampalataya yung bata, malinaw sa salita ng Diyos na kailangan i-honor pa rin ang nanay at tatay, lalo na kung hindi mananampalataya yung iniirog. Malinaw sa salita ng Diyos na hindi yun kalooban ng Panginoon. I know of a case na umabot sa excommunication yung dalaga. Yung member ay isang pamilya, isa sa mga anak nila ay nagpakilalang mananampalataya. Ayun nga lang, umibig sa hindi mananampalataya, nirebuke siya, hindi pero nagpatuloy hanggang sa na-excommunicate yung bata sa church. So, hopefully, hindi umabot doon. Ang goal ng church discipline is to bring back. Pwedeng muli, magulang kasama ang tatay, kausapin. Ang buong pamilya ay, hopefully it's a family project, mga young people. Gawin yung family project ang love relationship. Gawin yung family project. Kung pwede, gawin yung church project. Pinagpe-pray ng buong, napakasarap pag ang buong church nagpe-pray para sa inyo. Napakaganda. Hindi yung, it's just me and you, baby. Magkakaproblema kayo at maraming bagay na hindi nyo kaya. At maganda kung kasama nyo si nanay, si tatay, kasama nyo ang buong iglesia. At kapag may problema, mayroong mga pwedeng gumabay. Isa huyaan sa mga mahihirap at how I wish na maraming ganong problema sa mga kabataan.
So, young people, napakaganda ng sabi ng salita ng Diyos, guard your heart with all diligence. Bantayan nyo ang inyong puso. Huwag nyo hayaang umibig sa hindi mananampalataya. Huwag nyo simulan. Napapansin mo na nagkaka-interest ka sa hindi mananampalataya, dun pa lang humingi ka na ng tulong sa Diyos na dahil alam mo na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. So, again, magkakaroon siguro ng ibang direksyon depende sa magiging response ng bata kapag kinonfronta siya o kinausap siya patungkol sa bagay na yun. Ano po? So, tingnan ko lang ho itong text message, medyo may kinalaman ho doon sa fourth commandment kung hindi Sabbath ang first day ngayon, but hindi rin ho talaga, I'm convinced na hindi, at hindi naman inabolish ang 7-day Sabbath, what happened to it now? Well, ang 7th day, ang Sabbath is na-fulfill kay Kristo. It is a shadow at dumating na yung katawan. So, our rest now is in Christ. So that is our rest. Malinaw sa Hebrews chapter 3 and 4. Kung hindi inabolish, baka dapat pa ding sundin. So, na-fulfill na ho. As the Old Testament sacrifices ay hindi inabolish kundi na-fulfill, ganoon din ang Sabbath keeping hindi inabolish kundi na-fulfill. At kung paano hindi tayo nag-offer ng Old Testament sacrifices, hindi na rin natin kailangan i-keep ang Sabbath. Okay, so I think that will deal dun sa mga susunod na questions. Okay, so pwedeng humaba ang ating usapan, pwede tayo mag-fellowship at yun yung maganda bilang mga mananampalataya. Muli ho, mas maraming magulang dito, mas maraming experience kaysa sa akin, pero napakaganda kapag ang magiging gabay natin ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga kautusan. Oh, how we love your law and help us, Lord, to love your law more. At ito'y binigay mo para sa aming kabubuti. At ngayon, Panginoon, ang pag-aaral namin sa 5th commandment, tulungan mo nawa kami, O Diyos, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi sundin ito. At anuman, O Diyos, na in-expose nito ngayon sa aming buhay, na mga kasalanan, na mga maling gawain, ugali, o mga pananaw, nawa, O Diyos, ay patawarin mo kami at tulungan mo kaming labanan. At nawa, O Diyos, ay sa biyaya mo ay masunod namin ng iyong kautusan. At Lord, bilang isang church, tulungan mo kami na maging mapagbantay, magmahalan sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa, at patuloy na maluwalhati ka sa aming mga gawain ngayong araw na ito. Ikaw ang maitaas, kami ang maibaba. Pagpalain mo rin po ang pagsasaluhang biyaya at maging fellowship ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 10:15 po, balik tayo para ho sa ating worship service.